Isang binatang abogadong naipit sa sitwasyong dahil natagpuan ng kanyang kliyente na wala ng buhay. Habang siyang kasama, isang dalaga naman ang naatasan para mapatunayang wala nga itong sala. Paano kung sa gitna ng pag-iimbestiga ay minahal ng dalagang binata? Ano kaya ang resulta na ikagugulat nila? Si Attorney Aldrin Vargas ngayon ay nasa kanyang pribadong tanggapan dahil hinihintay ang isang kliyenteng nagngangalang Romina. Nakauwi ng lahat ng mga abogado at ibang empleyado sa law offices. Sa reception area, naghahanda ng umalis ang receptionist ng law office na si Dina Regulacion. Nang mag-ring ang telepono sa desk nito, dinampot ng dalagang receiver. Hello? Nariyan ba si Aldrin? Malambing ang tinig ng babaeng nasa kabilang linya. Sandali lamang po. Sino po ba sila? Ang kliyente niya, si Romina Lumbre. I'll connect you to him now. Pinindot ni Dina ang buzzer ng intercom patungo sa desk ni Attorney Aldrin Vargas. Sir, may tawag po sa inyo. Sa line 4, si Mrs. Romina Lumbre. I'll take it. Thanks, Dina. Nang angatin ng abogadong receiver, ibinaba na ito ng receptionist at dinampot ang shoulder bag para lumabas sa opisina. Binati ito ng security guard sa lobby ng gusali. Oh, bakit ngayon ka lang? May sinagot pa kasi akong tawag para kay Attorney Vargas. Chok na chicks na naman ang tumawag, ano? Nailing na tanong ng sikyo. Sino pa nga ba? Kilala mo naman si Attorney. Isang womanizer ito. Balang araw mapapahamak ito sa pambababae. Wala kang magagawa. Napakagwapo eh. Habulin ng chicks. Sa kanyang tanggapan, medyo naiinis si Attorney Vargas sa kausap. Ano ka ba naman, Romina? Kung hindi mo sinabing pupunta ka dito, sana kanina pa ako umalis at nang nakadaan muna ako sa paborito kong music bar bago magtungo sa kondo mo. Paano nga ay nagkaroon kami ng emergency meeting dito sa opisina? Magtuloy ka na sa kondo. Tinawagan kong security guard para ibigay sa yung susi. May mga imported wines ako sa ref. Doon ka na uminom. Hintayin mo ko. Dapat kang bumawi sa pangaabala mong ito sa akin, ha? Of course naman, love. Tulad ng dati, dadalhin kita sa langit. Napangiti si Aldrin. Kung sa bagay, kilala ko naman ang galing mo sa... Well, wag ka sanang magtatagal. I'll see you soon. Agad na ibinigay ng security guard na nasa desk ng lobby ng Elegance Towers ang susi ng kondo ng unit ni Romina Lumbre. Kay Aldrin, nang ipakita ng abogadong ID nito. Ibigay ko daw po sa inyo ito, sabi ni Mrs. Lumbre. Anang security guard. Pagbaba nyo, isauli na lamang nyo sa akin. Okay, salamat. Nasa 4th floor ang unit ni Romina Lumbre. Kumpleto sa magarang kagamitan ito at appliances. Binuksan ni Aldrin ang cabinet sa minibar. Pero wala siyang nagustuhang alak doon. Pero napansin niyang may isang bote ng Johnny Walker sa ibabaw ng coffee table sa living room. Nakaunti pa lamang ang nabawas. Kumuha siya ng yelo sa ref at inilagay sa ice container. Kumuha siya ng wine glass, binuksan ng TV at nagsimula ng uminom. Hindi niya matandaan kung gaano karaming nainom niya o kung gaano katagal siyang nanood ng TV dahil inantok siya at nakatulog ng mahimbing habang nakasandal sa malambot na sofa. Hindi na niya nagawang i-turned off ang TV. Nang maalimpungatan siya, parang may nabanaagan siyang taong kumikilos at nasinagan ito ng ilaw ng blank TV screen. Malabo ang dating ng figure dahil namimigat sa antok ang mga mata ng abogado. At parang may bulak sa loob ng kanyang ulo. Parang isang snowman ang dating nang nakita niyang figure na gumagalaw at nakasuot ito ng dark glasses. Iyon lamang ang natandaan ni Aldrin at muli niyang ipinikit ang mga mata. Alam niya na nalasing siya sa dami ng nainom. Naramdaman niyang namamanhid ang buong katawan niya. Pero nagpilit na kumilos si Aldrin. Gusto niyang malaman kung dumating na si Romina at kung sino yung nakaputing na banaagan niya kanina. Nang dumiretso siya ng upo, nakita niyang katawang nakahandusay sa carpeted floor na ilang talampakan lamang ang layo sa supang kinaroroonan niya. Romina? Lumapit siya sa nakalugmok na katawan. Di naman niya ang palad nito. Napakalamig. And then nakita ng abogado ang ulo ng babae. May butas ang bungo nito na mula sa tama ng armas. At noon niya napansin na basa ang pulang carpet. Basa ng dugo na hindi niya agad napansin. Dahil pula din ito. Biglang napawi ang pagkalasing ni Aldrin at naramdaman niyang gusto niyang maduwal. Nakita niyang may armas sa tabi ng bangkay ni Romina Lumbre. Nagulat siya nang biglang bumukas ang pintuan ng condo unit at pumasok ang 4 na mga alagad ng batas. Huwag kang kikilos! Anang isa sa mga ito. You are under arrest!
Sandali, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Mrs. Lumbre. Tutol ni Aldren. Narito ako dahil kliyente kong biktima at pinauna ako dito. Pwede niyong tanungin ang guard sa ibaba. Ako si Attorney Vargas. Magkakaroon ka ng kaukulang investigation later, Attorney. Pero sa ngayon, kakailanganing sumama kayo sa amin sa police station para makunan kayo ng statement. Walang nagawa si Aldren. Dinala siya ng mga alagad ng batas. Dinala din ng mga itong armas para makunan ng fingerprints. Tumawag ka ng ambulance. Utos ng isa sa mga pulis sa kasamahan. Tawagin mong medical examiner at maiwan kayo ni Georgie dito. Dadalhin namin si Attorney Vargas sa police station. Kinabukasan nasa mga pahayagan na naganap na pagkakapas lang sa mayaman at magandang negosyanteng si Mrs. Romina Lumbre. At ang kasama di umano nito sa loob ng condo unit ay ang abogado nito na si Attorney Vargas dahil nasa armas na ginamit sa pagpatay ang fingerprints nito. Nabanggit din sa balita na ang pinaslang na ginang ay hiwalay sa asawang si Joven Lumbre na hinihinalang kasangkot sa bawal na gamot. Maagang pumasok sa law office ang junior partner na si Attorney Lander Rayos. May 1 taon pa lamang itong connected sa tanyag na Nazario, Vargas and Lopez law offices. Itong humahawak sa criminal cases na idinudulog sa law office na ang main line ay corporate cases. Napilitan lamang itong tumanggap ng criminal cases dahil marami ang mga kliyenteng nagdadala ng kanilang criminal problems sa law office. Dati kasama ni Lloyd dito ang abogadang si Attorney Kat Atienza. Pero nagbitiw ang abogada at pumasok na isang NBI agent sa National Bureau of Investigation. Nadisgusto si Kat nang maareglo ng akusadong isang rape case na hinawakan nito. Isang dalagitang hinalay at siyang humawak sa kaso nito. Pero nang halos maayos na ang lahat, binayaran ng akusadong mga magulang ng victim at iniurong ng mga itong paghahabla. Nakaramdam ng matinding frustration si Kat, na isang idealist. Sa pakiramdam niya walang katarungan nangyari sa biktima dahil inayos ng salapi ang lahat. Nawalan siya ng ganang magpatuloy sa law practice, kaya umalis ito at ibinaling ang atensyon sa pagtugi sa mga kriminal. Labis na nangihinayang si Lloyd dahil napakahusay sa criminal law ni Attorney Kat Atienza. Attorney Rayos, gusto daw kayong makausap nila Attorney Cervantes at Attorney Lopez. Sabi ng receptionist na si Dina pagpasok pa lamang ni Lloyd sa reception area. Thanks, Dina. Dediretso na ako doon. Nasa conference room po ang dalawa. Tila ang kaso ni Attorney Vargas ang pag-uusapan nyo. Iyon din ang nasa isip ni Lloyd, pero bakit siya kailangang makausap ng 2 senior founding partners? Samantalang may 3 pang junior partners doon na nauna pa sa kanya sa kanilang law office. Hindi maidrawing ang mga mukha ng 2 may edad ng senior partners nang pumasok sa conference room si Lloyd. Nasa harapan ng mga itong 2 pahayag ang kinaroroonan ng mga larawan nila Aldren at ang pinaslang na si Romina Lumbre. Halatang pinuproblema nila ito. Maupo ka, Lloyd, sabi ni Attorney Nazario. Napagkasunduan namin ni Attorney Lopez na ikaw ang magiging defense lawyer ni Aldren. Gusto niyang tumutol. Dahil siyang dahilan kung bakit naging antipatiko si Aldren sa abogadong tumiwalag sa kanilang opisina. Mahusay ka sa criminal procedure, sabi ni Attorney Lopez. Kaya nararapat na ikaw ang humawak sa kasong ito. Kilala natin ang biktima at abogado natin ang prime suspect. Hindi po ba mas mabuti kung isang higit na experienced criminal lawyer ang magiging defense lawyer ni Attorney Vargas? Sabi ni Lloyd. Dapat, pero nang tawagan kong kaibigan kong mahusay na criminal lawyer, tumanggi itong hawakan ng kaso. 2 pang kinausap ko pero I got the same reaction. Ayaw nilang hawakan ang kaso ni Vargas. Pero bakit? Hindi pa naman napapatunayang guilty nga si Attorney Vargas. Umiiwas silang makalaban ng asawa ng biktima na balitang kasangkot sa organized crime and gamot, trafficking. Naisip ni Lloyd na alin sa 2 nasa isip ng kanilang senior partners na wala silang pakialam kung matalo ang kaso o bilib sila sa abilidad niya. Okay, I will take the case, sabi ni Lloyd. Good. I learned that the prosecution has bailed off the services of the NBI to look into the case. Sisiyasatin ang isa sa kanilang agent sa mga pangyayari na may kinalaman sa krimen. Nasiyahan si Lloyd. Walang kinakatigang sides ang NBI investigators. Inaalam lamang ng mga itong katotohanan ang mga detalye tungo sa ikareresolba ng kaso. Sana'y maging impartial and fair ang NBI agent na ma-assign sa kaso, sabi ni Lloyd. Sa palagay ko naman ay oo. Matalino ito, matinik at makatarungan.
A stickler for the facts of the case because she is an idealist. She? Babae po ito? Tanong ni Lloyd. Ngumiti si Attorney Nazario. Yes, at kilalang kilala mo, Lloyd. Ang dati mong kasangga sa paghawak ng criminal cases dito. Ang dati nating kasamahang si Attorney Kat Atienza na nasa NBI na ngayon. Gusto niyang makausap ito tungkol sa kaso ni Aldren Vargas. Ilang ulit na siyang nagdial pero busy ang linya ng dalaga. Kaya tinawagan ng abogadong cellphone number ng dating kasamahan. Nang tinanggap nito ang tawag na tawang dalaga. Kasi kasalukuyan din akong nagdadial para makausap ka. Nagkakasabay ang pagdadial natin. Natawa ito. Tungkol sa kaso ni Aldren kaya ka tumatawag ano? Oo, of all people, ako pang inatasang magsiyasat sa kaso nito. Hindi naman ako makatanggi. So paano na? Oh well, I have to do my job. Fair and square. Aalamin kong katotohanan. Kailangang makausap ko si Aldren. Papiyansahan ko ito ngayon pero kabilin-bilinan ni Attorney Cervantes na wag itong tutuloy sa opisina. Kaya makabubuting mag-set kayo ng ibang lugar para makapag-usap. Si Lloyd. Para marinig mo rin ang side nito. That's a good idea. Saan tayo magkikita? Magpo-proceed na kami doon ni Aldren pagkatapos ko itong mapiyansahan. Baka higit na mabuti kung sa bahay mo, Lloyd. Kung sa isang public place, baka may makakilala kay Aldren at usyusohin pa ito. Okay then, my place. Mamaya. I'll be there. Thanks for calling. Sumandal sa kanyang upuan si Kat. Sa muling pagkarinig niya sa tinig ni Lloyd, hindi niya mapigil ang pagbabalik tanaw na magkakasama pa sila sa law office kung saan isa sa mga senior partner si Attorney Aldren Vargas. Ang masipag pero may kayabangang abogado na masyadong conscious sa sarili at sabi nga ng isa nilang kasamahang sekretarya sa law office, kahit na daw poste ng Meralco at lagyan ng saya papatulan ni Aldren. Maliban sa kanya, ni minsan ay hindi siya pinansin ni Aldren, maliban na lamang kapag gusto siyang buskahin nito at inisin. Kapag tinatawag siya nitong junior dahil sa isa siya sa junior partners ng law office tulad ni Lloyd. Yan ba namang mga criminal cases na yan ay pinagkakaabalahan mo pang pag-aralan? Minsan ay sarkastikong nasabi sa kanya ni Aldren, isang hapong walang magawa ang abogado. Mga kaso ng run-of-the-mill citizens na hindi kayang magbayad ng malaki. Hindi lamang naman salapi ang dapat na hangad ng isang abogado, kundi madepensahan ng katarungan, maipaglaban ng tama. Pero pera ang spice of life, Kat. Be a corporate lawyer like me and earn big money. Minsan lamang tayong mabuhay sa mundong ito. Ang nakapipigil lamang kay Kat na awayin ng gustong kausap ay ang lihim niyang pagtatangi dito. She was attracted to Aldren. Panauhin ang kanyang mga panaginip ang matikas na persona nito. Tall, fair, and gorgeous. Chinitong mga mata nito na tila palaging nakangiti dahil palagi sa fitness gym. Malaking pangangatawan ni Aldren at malapad ang mga balikat. Napakahusay nitong magdala ng damit. Pero sinarili na lamang ni Kat ang lihim niyang pag-ibig sa kasamahang abogado dahil alam niyang wala siyang pag-asa sa lalaki. Napakaraming nobya nito. Hindi pa kasali dito mga babae nilang mga kliyenteng negosyante na masasalapi. May isang malaking kliyente ang office nila at ito'y hawak ni Aldren, ang Lumbre Group of Companies na pag-aari ng mayamang matronang si Romina Lumbre. Ang asawa ng babae ay isang milyonaryong si Archibald Lumbre, na balitang may kaugnayan sa gamot at organized crime. Ang bagay na ito'y haka-haka lamang naman dahil hindi pa napapatunayan. May suspetsa si Kat na nakuha ni Aldren ang kliyenteng ito dahil na-attract sa kanyang asawa ni Archibald Lumbre na si Romina. Malambing ang matrona sa abogado at laging nasa opisina ni Aldren ito. Kahit na wala yatang legal problem na ikukonsulta ay nagpupunta doon. Ipinagmalaki pa ni Aldren sa mga sekretarya at clerks ng opisina ang kwintas na 24 carats na iniregalo sa kanya ni Romina Lumbre noong kaarawan nito. Hindi ba nagsiselo sa'yo ang asawa ni Mrs. Lumbre? Minsan ay naitanong ni Kat kay Aldren. Tila mas madalas pa kayong magkasama kaysa sa mister nito. Kinibit ni Aldren ang mga balikat. Problema na nila yon, Kat. Kasalanan ko ba kung higit akong desirable sa mister ni Romina? Napaka-self-conceited mo. Inis na sabi ng dalaga. Nagsiselos ka? Nambubos kang sabi ni Aldren. Pinamulahan ng muka ang dalaga. Hindi ako katulad ng mga stupid na mga babaeng naluloko sa'yo. Sabi niya,
Na isang kasinungalingan dahil talaga namang attracted siya dito. Binibiro lamang kita, Kat, kasi masyado kang seryoso sa trabaho. Madali kang tatanda sa ginagawa mong yan. Hindi ba napaka-unethical na idinidate mong mga clients mong babae? Inis na tanong ni Kat, lalo na yung may mga asawa na. Ako ang idinidate ng mga ito. Pinagbibigyan ko lamang. Balang araw baka mapahamak ka sa pambababae mo. Nang madisgusto nga si Kat sa case na hinawakan na inareglo ng akusado, nawalan siya ng ganang magpatuloy sa law practice kaya nagbitiw siya. Nang inaayos na niyang mga personal things niya na dapat iuwi mula sa kanyang desk, nadaanan siya ni Aldrin on his way out. Oh, marami ba yan? Tanong nito. Tutulungan na kita. Baka maabala ka, wag na lamang. No, wala naman akong pupuntahan. Tutulungan na kita at sumakay ka na sa kotse ko. Mukhang mabigat itong mga dadalhin mo. Karamihan sa mga yan ay low books. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi niya tinanggihan ang alok na tulong ni Aldrin dahil sa akala ni Kat iyon na ang huli nilang pagkikita. I'll miss you, Junior. Masuyong wika ni Aldrin. Yun lamang ba ang dahilan kung bakit mamimiss mo ko, Aldrin? Tumingin siya sa mga mata ng abogado. So much for memories. Kailangang mag-concentrate siya sa trabaho. Sa bago niyang assignment na magsisiyasat ng mga pangyayari surrounding the killing of Mrs. Romina Lumbre. Baka kung matuklasan niya na hindi naman talaga si Aldrin ang pumatay sa biktima, mapapansin na siya finally ng abogado. At baka sakaling ma-inlove sa kanya ito. Nasabi ni Kat sa sarili na kahit na womanizer at reckless si Aldrin Vargas, hindi naman itong tipong papatay ng tao, lalo ng isang babae na tulad ni Romina Lumbre na tila pinakikinabangan ng abogado financially and enjoying her physically at the same time. Mabait at malambing si Aldrin sa mga babae nito. Nang dumating si Kat sa bahay ni Attorney Lloyd Rayos, naroon na ito at si Aldrin Vargas. Nagkakape ang dalawang lalaki sa living room habang hinihintay siya. Tumayo si Aldrin na buksan ni Lloyd ang pintuan at pumasok ang dalagang NBI agent. Kapansin-pansin ang pagkahagard ng abogado. Nangayayat ito at medyo gusot ang suot na polo. But he still looked gorgeous sa mga paningin ni Kat. Nawala ang pagka-arogante sa anyo ng abogado. Sa pagkakataong yun, he looked defeated and lost. Hinagod ng tingin ni Kat ang kaharap. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na magiging suspect ang abogado sa isang murder case. Kat? Tila nagtatakang tanong ni Aldrin. Siyang NBI agent na na-assign para imbestigahan ang kasong ito. Paliwanag ni Lloyd. Bakit ikaw pa? Malungkot na sabi ni Aldrin. Wala ka bang tiwala sa akin, Aldrin? Huwag kang mag-alala. Dahil I will be fair and neutral. Ilalagay ko lamang sa report ko ang mga tunay na pangyayari. Ang katotohanan. Wala akong kakatigang panig. Hindi naman yan ang nasa isip ko. Sana ay ayaw kong makita mo kung ganito. Isang akusado sa case na wala naman akong kinalaman. Naupo si Kat, pinagmasdan ng kausap. Anong nangyari, Aldrin? Wala akong pinapatay na tao kung yan ang gusto mong malaman, Kat. Hindi ko alam kung paano napatay si Romina. Nakatulog. Hold it, Aldrin. Iisa-isahin natin ang mga pangyayari mula simula. Relax. Isipin mong mabuti ang mga ito. Samantalang, pwede mo ba akong pagkapahin, Lloyd? Naku, sorry, oo nga pala, na-distract kasi ako sa inyong pag-uusap. Natatarantang sabi ng abogado. Teka, kukuha ko ng kape. Napangiti si Kat. Magaan ang loob niya kay Lloyd. Matanda lamang ito sa kanya ng 1 taon pero sabay silang nag-graduate ng abogasya. Magkaiba nga lamang ng universidad na pinasukan. Nang magkakasama pa sila sa law office, laging si Lloyd ang hinihingahan ni Kat ng mga problema niya tungkol sa pang-iinis ni Vargas. Si Lloyd ang lagi niyang kasabay kumain at magkasabay din sila sa pag-uwi. Pareho silang walang kotse noon. Dalawang struggling young lawyers fresh from law school. Moreno, matangkad and slim si Lloyd. Hindi gaanong gwapo pero malakas ang apil at lalaking lalaki. At napakabait nito at maginoo. Nasa probinsyang mga parents nito at nag-iisa ito sa inuupahang apartment. Bakit wala ka pang girlfriend? Madalas na tanungin ito noon ni Kat. Woman hater ka ba? May lihim na akong iniibig pero hindi ako napapansin nito. Bakit naman? Dahil may iba din itong lihim na iniibig pero hindi din siya pansin. Gusto na sanang isipin ni Kat na siyang tinutukoy ni Lloyd pero wala namang ipinapahiwatig na pagmamahal sa kanya ito. Para matulungan kita at maliwanagan ang mga pangyayari, kailangang sabihin mong lahat ng mga detalyeng natatandaan mo, Vargas.
At huwag kang maglilihim sa akin dahil matutuklasan ko din ito. Tumango si Aldrin. Wala naman akong dapat na ilihim dahil hindi ako guilty. Gusto ko ngang maimbestigahan ng hustong mga pangyayari. May usapan kami ni Romina na magkikita. May isasangguni daw itong problema. Dapat ay susunduin ako nito pero bigla daw nagkaroon ng meeting sa kanilang opisina. Mauna na daw ako sa kondo nito. At ibinilin sa security guard na naka-assign ng kondo ni Mrs. Lumbre. Wala pa ito nang dumating ako. May whiskey sa ibabaw ng coffee table. I poured myself a few drinks pero tila nalasing ako dahil nakatulog ako ng mahimbing. Napakahimbing. Pero nang maalimpungatan ako tila naiwan kong nakabukas ang TV na binuksan ko para manood. May napansin akong parang aninong puti na gumagalaw sa paligid ko. Mukhang snowman na nakasuot ng shades. Snowman na nakasuot ng dark glasses? Hindi ka kaya nananaginip? No, I was partially awake. Pilit ko ngang ikinilos ang katawan ko na parang namanhid. And then nakita ko ang katawang nakahandusay sa carpet. Nilapitan ko, nalaman kong si Romina ito. May butas sa ulo na dinadaanan ng bala at basa ng dugo ang pulang carpet. Ano ba talagang business ni Romina Lumbre? O ng mister nito? May brokerage daw sila at import-export business. Yun naman ang nasa records ng opisina natin. Ano-anong kalakalang ini-import ng kumpanya nila? Mga ibon daw, mostly parrots. Nakausap ng inyong receptionist si Mrs. Lumbre at nalaman nito na inaanyayahan ka ng kliyente mo. Nagpapahiwatig ito na hindi mo sinadyang pumunta sa kondo nito para paslangin ito. What chances do I have of being absolved in this case, Lloyd? Tanong ni Alden sa abogado nito. Depende yan sa ebidensyang makakalap ng investigador. Pero gagawin kong lahat na posible sa ilalim ng batas para mapawalang sala ka. Personally sa palagay ko ay may ibang pumaslang kay Mrs. Romina Lumbre. At biktima ka ng isang frame-up. Frame-up? Pero sino ang... Ang mister ni Romina, si Archibald Lumbre. Malay mo kung nakahalata na ito sa affair nyo ng asawa at nagselos ito. Maraming masamang ibinubungang panibugho, Aldrin. Paalala ni Kat. Pero hiwalay nang mag-asawa sa kasalukuyan at tila wala na silang pakialam. Baka sa panig lamang ng babae. Alam mo, Aldrin, may mga lalaking ayaw mapapakailaman ng kanilang asawa. Kahit na wala na silang kaugnayan, a matter of pride marahil. Ayon sa isang pulis na kilala ko mula sa CIDG, kasalukuyang under surveillance ang mag-asawang Archibald at Romina Lumbre dahil sa hinalang involvement nila sa bawal na gamot sa bansa. Kasosyo daw ng Lord na si Jameson Lee si Archibald. Singit ni Lloyd. Sino si Jameson Lee? Tanong ni Kat. Member ito ng notorious na 18-carat gang na nakabase sa Hong Kong. Ginagamit nitong kumpanya ni Archibald Lumbre para masmuggle dito sa Pilipinas ang gamot ng sindikato. Anong kinalaman ng illegal activities nito kay Aldrin? Tanong ni Kat. Ewan ko, ang sabi ng kaibigan kong pulis. Nagmamanman daw ang 4 na alagad ng batas sa kondo ng mga Lumbre nang gabing nangyari ang pagpaslang kay Mrs. Lumbre. May tip daw kasing Criminal Investigation and Detection Group na may malaking shipment ng gamot na i-deliver doon. Pero nang sumugod ang mga ito, nakita nilang nakatunghay sa bangkay ni Mrs. Lumbre si Attorney Aldrin Vargas. At nasa buong unit ang fingerprints nito. Bulong ni Kat. Hindi maganda ito. Kailangan nating makita ang fingerprints. Nakita mo na bang resulta ng forensic test, Kat? Tanong ni Lloyd. Hindi pa kumpleto ang toxicology and microscopy reports pero baka tapos ng autopsy sa bangkay ng biktima. Napatingin si Kat kay Lloyd. Mag-ingat ka sa kasong ito, Lloyd. Anong ibig mong sabihin? Organized crime ang involved dito. Hindi magiging mahinahon ng mga ito kapag masasangkot sila sa kaso. Maaari kang mapahamak, Lloyd. Huwag mo naman siyang takutin, Kat, at baka bitiwan ni Lloyd ang kaso ko. Sabi ni Aldrin. Hindi naman, Aldrin. Magiging alert na lamang ako. But I won't let you down. Bilang pag-iingat, iminungkahi ni Lloyd na doon na muna tumira si Aldrin sa apartment nito at pumayag naman ng abogado. Medyo kinakabahan din itong umuwi sa sariling bahay dahil baka paghihigantihan ito ng asawa ng biktima. Sino nga kaya ang salarin?